Nagsimula ang lahat sa isang maulan na araw. Nakaupo ako sa isang maliit na kafe sa tabi ng kalsada, pinagmamasdan ang mga patak ng ulan na tila sumasabay sa bigat ng nararamdaman ko. Hindi ko alam kung bakit ako napadpad doon, pero siguro iyon ang paraan ng tadhana para ipakilala siya sa akin, si Adrian. Ang lalaking nagbigay ng kulay sa buhay ko, ngunit siya rin ang nagdulot ng pinakamatinding sakit na hindi ko akalaing mararamdaman ko. Pumasok siya sa kafe, basang-basa ang suot niyang coat, pero nakangiti. Para siyang eksena mula sa isang pelikula. Ang tipo ng lalaking hindi mo mapapansin dahil sa sobrang kasimplehan. Pero kapag tumingin ka ng mas matagal, makikita mo ang kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Napansin ko agad ang lungkot na itinatago niya sa likod ng kanyang mga ngiti. At hindi ko maipaliwanag kung bakit. Pero parang may kung anong puwersa ang nagtulak sa akin na gustuhin siyang makilala. Pwede bang makishare sa table? Tanong niya, tumuturo sa bakanting upuan sa harapan ko. Tumangulang ako. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Mula sa simpleng tanong na yon, nagsimula ang kwento namin. Nagkwentuhan kami tungkol sa ulan, sa musika, sa mga paborito naming pelikula. Napaka-natural ng lahat. Parang matagal na kaming magkakilala. Hindi ko alam na sa sandaling iyon, unti-unti na palang nabubuo ang koneksyon sa pagitan namin. Lumipas ang mga araw at naging mas madalas ang pag-uusap namin. Tumatawag siya kahit 10 oras ng gabi. Minsan para lang magtanong kung anong lasa ng kape na iniinom ko o kung anong libro ang binabasa ko. Sa bawat tawag at mensahe, nararamdaman ko ang pag-init ng puso ko para sa kanya. Hindi ko lang siya gusto. Nararamdaman kong mahal ko na siya. Pero may kakaiba sa kanya. Kahit gaano siya kasaya kapag magkasama kami, may mga sandaling tila nawawala ang ningning sa kanyang mga mata. Minsan ay nahuhuli ko siyang nakatingin sa kawalan, parang may iniisip na ibang tao. Hindi ko siya tinanong. Ayokong sirain ang kung ano man ang meron kami. Pero sa kabila ng lahat, may parte sa puso ko na hindi mapakali. Parang may anino na palaging nakasilip sa likod ng mga ngiti niya. Isang gabi, naisipan kong magluto para sa kanya. Sinabi niyang pupunta siya sa apartment ko para sabay kaming maghapunan. Inihanda ko ang lahat, mula sa pagkain hanggang sa ilaw ng kandila. Gusto kong gawing espesyal ang gabing yon. Nang dumating siya, may dala siyang isang bote ng alak at napansin kong tila masaya siya. Pero habang tumatagal ang usapan namin, unti-unti kong napapansin ang lungkot sa kanyang mga mata na pilit niyang tinatago. Adrian, tanong ko sa wakas, may problema ba? Ngumiti siya ng pilit pero hindi siya agad sumagot. Kinuha niya ang baso niya ng alak, uminom at saka tumingin sa akin. Walaan, masaya ako. Promise, pero hindi ko na kayang magpanggap. Gusto kong malaman ang katotohanan. May mahal ka bang iba? Diretsyong tanong ko, kahit nanginginig ang boses ko. Natahimik siya. Para akong sinuntok sa tiyan nang makita ko ang ekspresyon niya. Parang nahuli siya. Pero sa parehong pagkakataon, parang gusto niyang umamin. Tumayo siya mula sa upuan at naglakad papunta sa bintana. Tinitingnan ang mga ilaw sa labas. Ann, sabi niya, hindi tumitingin sa akin. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin to sa'yo. Pero, oo, may mahal akong iba. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Galit, sakit, o pagkawasak. Bakit mo pa ako nilapitan kung mahal mo pala siya? Tanong ko. Halos hindi ko na makontrol ang pagtaas ng boses ko. Humarap siya sa akin at nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Kasi kailangan ko ng paraan para makalimutan siya. At ikaw ang naging sagot. Ikaw ang naging dahilan para kahit papaano bumalik ang saya sa buhay ko. Hindi ko alam kung paano ako tatayo mula sa upuan ko. Pakiramdam ko, napako ang buong katawan ko sa lupa. Ginamit mo lang ako? Bulong ko, pero sapat na para marinig niya. Hindi, hindi lang yun, Ann. Mahal kita, pero hindi katulad ng pagmamahal ko sa kanya. Iba ka.
Ikaw ang liwanag sa buhay ko, pero hindi ko kayang magpanggap na ikaw ang mundo ko. Ang bawat salita niya ay parang kutsilyong paulit-ulit na tumatarak sa puso ko. Tumayo ako, kinuha ang bag ko, at tumingin sa kanya nang may luha sa mata. Hindi ako panakipbutas, Adrian. Hindi ako narito para punan ang kakulangan sa buhay mo. Mahal kita, pero hindi ko kayang maging someone na gagamitin mo lang para makalimot. Bago ko pa man maisara ang pinto ng apartment ko, narinig ko siyang humabol ng mga salita. Ane, sandali. Hindi kita gustong saktan. Hindi ito ang plano ko. Mahal kita, pero hindi na ako lumingon. Hindi ko na hinintay ang susunod niyang sasabihin. Diretso akong naglakad sa kalye, hinayaan ng malamig na hangin na dumampi sa mukha ko, kahit pabasang-basa na ako sa ulan. Ang bawat hakbang ko ay parang martilyong bumabasag sa puso ko. Pero alam ko, kailangan kong lumayo. Kung hindi ko gagawin, patuloy ko lang siyang mamahalin. Kahit pa alam kong hindi niya kayang ibigay ang buong puso niya sa akin. Sa gitna ng ulan, bigla kong naramdaman ang panginginig ng cellphone ko sa bulsa. Isang tawag mula kay Adrian. Hindi ko sinagot. Tumigil ako sa gilid ng kalsada, hinayaan ng ulan na dumaloy sa mukha ko. Nang buksan ko ang cellphone, may isang mensahe mula sa kanya. Ann, may kailangan kang malaman. Tungkol sa kanya. Hindi lang simpleng pagmamahal ang dahilan kung bakit hindi kita kayang mahalin ng buo. Nang mabasa ko ang mensaheng yon, napuno ang isip ko ng tanong, sino ba ang babaeng yon? At bakit parang mas malalim ang dahilan kaysa sa iniisip ko? Nagsimula ang lahat sa isang simpleng mensahe. Kamusta ka? Tanong niya. Parang baliwala. Pero para sa akin, iyon ang simula ng isang mundo na hindi ko akalaing magugulo ang buong pagkatao ko. Siya si Adrian, ang lalaking akala ko'y magiging sagot sa lahat ng pangarap ko. Matagal ko na siyang kilala, pero noon lang kami nagkaroon ng pagkakataong mag-usap ng mas malalim. Sa bawat araw na dumaan, palalim ng palalim ang mga pag-uusap namin. Sa unay magaan lang, mga hilig namin, mga ginagawa sa araw-araw, hanggang sa unti-unti niyang ibinahagi ang sakit sa puso niya. Ang naging hiwalayan nila ng dating niyang kasintahan, si Mia. Ramdam ko ang bigat ng bawat salitang binibitawan niya, at sa kabila nito, naramdaman ko rin ang paglapit niya sa akin. Parang may parte ako na gustong punan ng kawalan sa buhay niya. Hindi ko alam kung bakit, pero pinili kong manatili. Nagpakilala ako sa kanya bilang isang taong handang makinig, handang damayan, handang mahalin. Unti-unti, naging mas madalas ang mga tawag niya. Madalas na rin kaming magkasama. Sa bawat pagtingin niya sa akin, nararamdaman ko ang pag-asa na baka nga ako na ang bagong simula niya. Salamat, Claire. Sabi niya minsang magkausap kami sa ilalim ng mga bituin. Hindi ko alam kung paano ako makakabangon kung wala ka. Hindi ko na napigilan ang sarili kong umasa. Bawat salita niya ay parang sugat na nilagyan ng gamot. Sa kabila ng lahat, pinili kong paniwalaan na kaya niyang mahalin ako tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Pero ang mga bagay na iniisip mong tama ay hindi laging ganun ang nangyayari. Isang gabi, habang magkasama kami sa paborito naming kainan, bigla siyang tumahimik. Nakatingin siya sa telepono niya at sa isang saglit, nagbago ang lahat. Si Mia. Sambit niya, pabulong, pero sapat na para marinig ko. Anong meron kay Mia? Tanong ko. Pilit ang ngiti, kahit nararamdaman ko na ang unti-unting pagkapunit ng puso ko. Tumawag siya kanina. Gusto niyang makipagkita ulit. Sabi niya, gusto niyang ayusin ang lahat. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero sa halip na ipakita ang sakit na nararamdaman ko, ngumiti lang ako. At ano ang balak mo? Tanong ko. Kunwari kalmado. Siguro, kailangan ko siyang makita. Para maayos ang mga bagay. Para magka-closure. Closure. Isang salitang pumunit sa puso ko. Alam ko kung ano ang ibig sabihin nito. Alam ko kung ano ang maaaring mangyari. Pero hindi ako nagsalita.
Pinili kong magpanggap na ayos lang ako. Pinili kong maging malakas sa harapan niya. Lumipas ang mga araw at ramdam ko ang pagbabago. Hindi na siya ganoon kadalas tumawag. Hindi na siya ganoon kadalas magparamdam. Kahit papilit kong ipinapakita na nandito lang ako, na handa akong maghintay, handa akong magtiis, unti-unti siyang napapalayo. Hanggang sa dumating ang huling gabi. Nagkita kami sa parehong lugar kung saan nagsimula ang lahat. Nakaupo kami sa parehong mesa, pero ang damdamin ay ibang-iba. Hindi ko na maramdaman ang init ng presensya niya. Ang mga mata niya, hindi na nakatuon sa akin. "Claire," sabi niya, at alam kong may mabigat siyang sasabihin. "Salamat sa lahat, pero hindi kita kayang mahalin sa paraang gusto mo." Parang tumigil ang mundo ko. Gusto kong magsalita, pero walang lumalabas na salita. Gusto kong umiyak, pero parang natuyo ang mga mata ko. "Si Mia?" Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Tumango siya. Magkabalikan kami. Natutunan ko na hindi ko siya kayang kalimutan. At ikaw? Tumigil siya saglit, tila nag-aalinlangan. Ikaw ang naging dahilan para ma-realize ko yon. Claire, hindi ko sinasadya. Hindi kita ginamit. Pero alam kong nasaktan kita. Patawarin mo ako. Ginamit. Ang salitang yon ang umalingaw-ngaw sa isip ko. Hindi siya nagsalita ng direkta. Pero ramdam ko. Ako ang naging tulay para maibalik siya sa dati niyang buhay. Ako ang naging panakipbutas. Tumayo ako. Pilit nilalabanan ng luha. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Ang ginamit mo ako o ang hindi mo man lang nakita kung paano kita minahal. Pero salamat, Adrian. Salamat sa pagpaalala kung paano masaktan ng ganito. Iniwan ko siya roon. Hindi ko alam kung napansin niyang nanginginig ang mga kamay ko habang naglalakad palayo. Hindi ko alam kung naramdaman niya ang bigat ng bawat hakbang ko. Pero isa lang ang alam ko. Tapos na kami. Kinabukasan, habang pilit kong binubuo ang sarili kong gumuho, nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya. "Salamat sa lahat, Claire. Malapit na kaming magpakasal ni Mia." Muli, parang may pumasok na kutsilyo sa puso ko, pero sa halip na magalit o umiyak, nginitian ko ang telepono. Hindi ko siya sinagot. Bumalik ako sa kwarto ko at tiningnan ang salamin. Ang babaeng nasa harap ko, ako, ay hindi na ang parehong Claire na nagmahal kay Adrian. Sa kabila ng sakit, may natutunan ako. Hindi ko na kailangang maging panakipbutas ng kahit sino. Hindi ko kailangang maghintay na mahalin. At higit sa lahat, hindi ko kailangang makipagpatayan para sa pag-ibig na hindi naman totoo. Pero sa likod ng lahat ng aking ipinakitang lakas, may tanong na bumabagabag sa akin. Totoong mahal ba niya si Mia o takot lang siyang mahalin ako? Ang mga araw na magkasama kami ay punong-puno ng ilusyon. Parang isang pelikula na akala mo ay ikaw ang bida, pero sa huli, ikaw pala ang extra. Ibinigay ko ang lahat sa kanya, oras, tiwala, at higit sa lahat, puso ko. Sa bawat paghawak niya sa kamay ko, sa bawat ngiti niyang tila nagsasabing, "Mahal kita." Naniwala ako? Pero bakit ganito? Bakit parang may kulang? Sa mga sandaling magkasama kami, may mga tanong na bumabalik sa isip ko, mga tanong na pilit kong isinantabi dahil baka ako lang ang nag-iisip ng ganito. Isang gabi, habang nakaupo kami sa isang paborito naming kainan, sinabi niya sa akin ang isang bagay na tila nagpatigil sa mundo ko. "Salamat ha, ang laking tulong mo sa akin para makalimutan ko siya." Tumawa siya pagkatapos, pero hindi ko alam kung anong uri ng tawa iyon. Pagpapatawa ba o pagtatapat? Biglang bumigat ang dibdib ko, parang may malaking bato na nakapatong dito. Pinilit kong ngumiti, pero sa loob-loob ko, gusto kong sumigaw. Sino siya? Sino ang babaeng tinutukoy niya? At bakit kailangan niya akong gamitin para makalimot? Hindi ko alam kung paano ko napigilan ang sarili ko sa sandaling iyon. Gusto kong magtanong. Gusto kong klaruhin kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero natakot ako. Natakot ako sa sagot. Kaya't pinili kong tumahimik. Sa halip,
Ngumiti ako, uminom ng tubig, at hinintay na siya ang magbukas ng usapan. Pero wala na siyang sinabi. Para bang walang halaga ang mga salitang binitiwan niya. Para bang simpleng biro lang yon na hindi ko dapat seryosohin. Pag-uwi ko, nagkulong ako sa kwarto. Pinilit kong intindihin kung ano ang nararamdaman ko. Mahal ko siya. Buong puso, buong kaluluwa. Pero paano kung ako lang ang nagmamahal? Paano kung lahat ng ginagawa niya ay bahagi lang ng proseso niya para makalimot? Hindi ko kinaya ang sakit. Tumulo ang mga luha ko habang pilit kong inaalala ang bawat sandaling magkasama kami. Totoo ba ang mga halik niya? Ang mga yakap? Ang mga pangako? O lahat iyon ay kasinungalingan? Hindi ko siya kinumpronta. Hindi ko kayang marinig ang sagot na alam ko na. Sa halip, sinubukan kong maging mas mabuting kasama para sa kanya. Kung kailangan niya ng kausap, nandito ako. Kung kailangan niya ng lakas, ibinibigay ko. Pero sa bawat araw na lumilipas, unti-unti akong nawawala. Parang hinuhubaran niya ang pagkatao ko, kinukuha ang lahat ng kaya kong ibigay. Pero wala siyang ibinabalik. Pagod na ako. Pero hindi ko magawang bumitaw. Minsang nasa bahay niya kami, biglang tumunog ang telepono niya. Napansin kong nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya. Mula sa pagiging masaya, naging balisa siya. Tumayo siya at lumabas ng kwarto para sagutin ang tawag. Matagal siyang nawala, kaya't sinundan ko siya. Nakita ko siyang nakatayo sa kusina, hawak ang telepono, at tila nagpipigil ng luha. Hindi ko naririnig ang eksaktong sinasabi niya, pero isang pangalan ang paulit-ulit na binabanggit niya, Andrea. Para akong tinamaan ng kidlat, si Andrea. Siya ang babaeng pilit niyang kinakalimutan. Siya ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon, nagpapanggap na sapat para sa kanya. Unti-unting bumagsak ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano ko pipigilan ang sarili ko mula sa pag-iyak. Bumalik ako sa kwarto, umupo sa kama, at pilit na hinimas ang dibdib ko na tila nasusunog. Pagbalik niya, ngumiti siya sa akin, pero kita ko ang pamumula ng mga mata niya. "Sorry, may kailangan lang akong sagutin," sabi niya, pilit na binabaliwala ang tensyon sa hangin. Tumangulang ako, walang imik. Sa loob-loob ko, gusto kong sumabog. Gusto kong itanong sa kanya kung ano ang ginagawa ko sa buhay niya. Pero hindi ko kaya. Mahal ko siya. At kahit alam kong ginagamit lang niya ako, mas pinili kong magpanggap na okay lang. Hanggang isang araw, dumating ang twist na hindi ko inaasahan. Nagpunta kami sa isang parke para maglakad-lakad. Masaya siya, parang walang iniindang problema. Pero habang nag-uusap kami, biglang may tumawag sa kanya. Hindi niya sinagot ang tawag, pero nakita ko kung sino ang tumatawag. Andrea. Napansin niyang nakita ko ang pangalan sa screen ng telepono. Hindi siya nakaimik. Hindi siya makatingin sa akin. "Huwag kang mag-alala, naiintindihan ko," sabi ko sa kanya. Pilit na ngumiti. Pero sa loob-loob ko, gustong-gusto ko nang sumigaw. Tumigil siya sa paglalakad. Tumingin siya sa akin. At sa unang pagkakataon, naging seryoso ang ekspresyon niya. "Hindi kita sinasaktan, ha?" tanong niya. Tumawa ako, pero ang sakit ng tawa ko. "Sinasaktan mo ako, pero hindi mo alam." Hindi siya sumagot. Tumayo lang siya doon, tahimik, parang may gustong sabihin pero hindi niya masabi. Sa wakas, nagsimula siyang magsalita. "Alam mo, hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin." Pero bago pa niya matapos ang sinasabi niya, may tumawag na naman sa kanya. Hindi niya sinagot ito, pero kita ko ang kaba sa mata niya. Tumingin siya sa akin at nagsalita. Kailangan ko siyang makausap. Sa sandaling iyon, hindi ko na kinaya. Tumalikod ako, iniwan siya, at nagsimula akong maglakad palayo. Hindi ko alam kung tumatakbo siya para habulin ako, pero hindi na mahalaga. Ang mahalaga, alam ko na ang sagot. Hindi ko na kailangang magtanong. Ginawa niya akong panakip-butas at sa wakas, handa na akong bumitaw. Pero bago pa ako makalayo,
Bigla niyang hinabol ang braso ko. Sandali, huwag kang umalis. Hindi mo alam ang lahat. Tiningnan ko siya. Puno ng galit at sakit ang mga mata ko. Ano pa ang hindi ko alam? Tanong ko, halos sumisigaw. Tumitig siya sa akin at sa wakas, sinabi niya ang mga salitang nagpatigil sa puso ko. Andrea, bumalik na siya. Hindi ko alam kung paano ko nagawang tiisin ang lahat ng sakit na dulot niya. Pero siguro, ganoon talaga kapag mahal mo ang isang tao. Iniintindi mo kahit alam mong hindi ka na pinapahalagahan. Sa bawat araw na magkasama kami, ramdam ko ang bigat ng kanyang puso. Parang may pader sa pagitan naming dalawa. Gusto kong basagin yon. Gusto kong abutin siya. Pero hindi ko maintindihan kung bakit parang palaging may hinahanap siyang iba. Isang bagay na hindi ko maibigay. Isang gabi, habang magkasama kami sa kanyang maliit na apartment, napansin kong tahimik siya. Hindi niya ako masyadong kinakausap, hindi rin siya tumitingin sa akin. Bumangon siya mula sa sofa, lumapit sa bintana, at tumitig sa labas. Nakaupo lang ako sa gilid. Pinapanood siya. Ang ilaw mula sa poste sa labas ng apartment ay pumapasok sa bintana. Binabalot ang kanyang mukha sa malambot na liwanag. Parang eksena sa pelikula. Pero ang sakit ng katotohanan ay mas matindi kaysa sa anumang drama. May iniisip ka ba? Tanong ko. Boses ko halos bulong. Ayoko siyang guluhin, pero hindi ko na kaya ang katahimikan. Huminga siya ng malalim, hindi lumilingon sa akin. Wala. Wala naman. Pero alam kong kasinungalingan iyon. Kilala ko ang paraan ng kanyang pagsagot, ang bahagyang pag-iwas ng tingin, ang mabagal na tono ng boses. May iniisip siya. At hindi ako iyon. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong napilitang magsalita. Ako ba? Ako ba ang gusto mo? Diretso ang tanong. Walang paligoy-ligoy. Hindi ko na kayang magpanggap na okay lang. Gusto ko nang malaman ang totoo. Sa wakas, tumingin siya sa akin. Pero ang mga mata niya, puno ng kalungkutan. Bakit mo tinatanong yan? Sagot niya, halatang nagulat sa tapang ng tinig ko. Nararamdaman ko kasi, sabi ko, hindi napipigilan ang panginginig ng boses. Nararamdaman kong parang hindi ako sapat. Hindi mo ba ako kayang mahalin? Tahimik siya. Tumayo siya sa harap ko, hindi gumagalaw. Parang ang bigat ng mga salita ko ay naglakbay papasok sa kanya. Pero hindi ko alam kung nasaktan ko ba siya o kung tinamaan ko ang isang bagay na matagal na niyang kinikimkim. Alam mo naman na mahal kita, di ba? Sagot niya. Pero may halong pag-aalinlangan ng tono. Mahal mo ako, pero hindi mo ako minamahal ng buo. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang tapang ko, pero masakit na ang dibdib ko sa dami ng mga tanong na hindi niya sinasagot. Parang may iba kang iniisip. Sino ba talaga ang nasa puso mo? At doon ko siya nakita. Ang panginginig ng kanyang kamay, ang bahagyang pag-iwas ng tingin. Alam ko na kung ano ang sagot, kahit hindi pa niya sinasabi. Pero gusto kong marinig mula sa kanya. Gusto kong marinig ang katotohanan, kahit pa masakit. Hindi niya ako agad sinagot. Tumalikod siya, bumalik sa bintana, at tumitig ulit sa labas. Sa sobrang tahimik ng kwarto, naririnig ko ang tunog ng mga sasakyan sa kalsada, ang mahina niyang paghinga, ang tibok ng puso ko na parang malapit ng pumutok. Siya pa rin, bulong niya. Halos hindi ko narinig, pero sapat na yon para basagin ang mundo ko. Ano ang ibig niyang sabihin? Sino ang siya? Hindi ko na kailangang magtanong dahil alam ko na. Alam ko na mula pa noong una. Ang ex niya, ang babaeng iniwan siya, ang babaeng paulit-ulit niyang kinukwento sa akin noong una kaming nagkakilala. Siya ang dahilan kung bakit ako narito. Siya ang dahilan kung bakit ako naging parte ng buhay niya. At ngayon, siya rin ang dahilan ng sakit na nararamdaman ko. Hindi ako nakapagsalita. Tumayo ako mula sa sofa. Nilapitan siya. Gusto kong hawakan ang balikat niya. Gusto kong iparamdam sa kanya na narito ako, na mahal ko siya,
na kaya kong punan ang lahat ng kakulangan sa buhay niya. Pero paano kung hindi niya talaga ako kayang mahalin? Paano kung buong buhay ko lang akong magiging isang panakipbutas? Sinasabi mo bang ginagamit mo lang ako para makalimot sa kanya? Tanong ko. Halos hindi ko na makilala ang sarili kong boses. Puno ito ng puot, ng sakit, ng kawalan ng pag-asa. Hindi siya sumagot. Pero ang katahimikan niya, ang bigat ng kanyang mga mata, ang paraan ng pag-iwas niya sa akin, sapat na ang lahat ng yon para masagot ang tanong ko. Tumingin siya sa akin, sa wakas. Pero hindi ko nakita ang pagmamahal sa mga mata niya. Hindi ko sinasadya, sabi niya, boses niya halos pabulong. Akala ko kaya kong mahalin ka, pero hindi ko pa rin siya makalimutan. At doon ko naramdaman ang pinakamalaking sakit sa buhay ko. Hindi dahil hindi niya ako kayang mahalin, kundi dahil ginamit niya ang pagmamahal ko para takpan ang sakit na dulot ng iba. Ginawa niya akong gamot sa sugat na hindi ko naman nilikha. Ginawa niya akong paraan para makalimot. Pero sa huli, hindi pa rin siya gumaling. Lumayo ako sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko nagawang manatiling matatag, pero alam kong kailangan kong umalis. Hindi ko kayang manatiling parte ng mundo niya kung alam kong ang puso niya ay hindi para sa akin. Pero bago ako tuluyang makalabas ng pintuan, narinig ko ang tunog ng kanyang boses. May mahalaga kang dapat malaman, sabi niya, at ang tono ng boses niya ay nagbigay ng kakaibang lamig sa silid. Tumigil ako, bumaling sa kanya. Ang mga mata niya, puno ng takot. Ano yon? Tanong ko, kinakabahan. At doon niya sinabi ang mga salitang nagpatigil sa tibok ng puso ko. Nagbalik na siya at gusto niyang magkita kami. Lupaypay ang katawan ko habang nakaupo sa gilid ng kama. Magulo ang kwarto, pati na rin ang isip ko. Ang mga damit na hinubad ko kagabi ay nakakalat sa sahig, kasabay ng mga piraso ng puso kong tila pinunit-punit ng walang awa. Hindi ko alam kung paano ko nagawang magtiwala sa kanya, kung paano ko ibinigay ang lahat, pati na ang bahagi ng sarili kong hindi ko pa lubos na nauunawaan. Ang bawat alaala ng mga yakap, halik at pangako niya ay parang mga anino na sumusunod sa akin, humahabol kahit pilit kong tinatakasan. Nang sinabi niyang mahal niya ako, naniwala ako. Nang sinabi niyang ako ang sagot sa sakit na nararamdaman niya, naniwala ako. Pero ang hindi ko alam, ako rin pala ang magiging dahilan ng panibagong sugat sa puso niya. Sugat na ako ang tinakpan, pero hindi kailanman napagaling. Nagsimula ang lahat nang makita niya akong umiiyak sa isang coffee shop. Hindi ko na matandaan kung anong eksaktong araw iyon, pero malinaw pa rin sa akin ang malamam niyang mga mata na parang hinahanap ang sagot sa tanong na hindi niya masabi. Lumapit siya, tinanong kung okay lang ako, at sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagbukas ang puso ko sa kanya. Nagkwentuhan kami. Ang sakit na nararamdaman ko noon ay tila nabawasan dahil sa presensya niya. Hindi ko alam na ang sakit na dala ko pala ay magpapakilala ng isang mas malalim na sakit na darating. Simula noon, madalas na kaming magkasama. Ang pagtawa namin sa mga walang kwentang bagay, ang mga lakad na biglaan, ang mga sandaling akala ko'y totoo. Unti-unti, nabuo ang kwento namin. Naging masaya ako, naging masaya siya. O yun ang akala ko. Pero kahit gaano pa kasaya ang mga sandali namin, may mga oras na tila may anino sa likod ng kanyang mga mata. May lungkot na hindi niya sinasabi, may kirot na hindi niya maamin. Isang gabi, habang nakasandal siya sa balikat ko, napansin kong hawak niya ang telepono niya. Hindi ko sinadya, pero napatitig ako sa screen. May larawan ng isang babae, maganda, nakangiti. At sa ilalim ng larawan ay ang pangalang madalas niyang banggitin sa mga kwento niya. Siya ang unang nagbigay sa akin ng ligaya, sabi niya minsang lasing siya. Pero iniwan niya ako dahil hindi raw sapat ang pagmamahal ko. Doon ko naisip, ako ba ang pumuno sa kakulangan na yon? Ako ba ang naging sagot sa kawalan niya ng pagmamahal? Naramdaman ko ang bigat ng tanong, pero hinayaan ko na lang.
Mahal ko siya. Kahit sabihin ng lahat na mali, kahit sabihin nilang ginagamit lang niya ako, binaliwala ko. Mahal ko siya at handa akong tanggapin ang lahat. Ngunit ang katotohanan, kahit gaano ko pa siya mahalin, hindi sapat ang pagmamahal ko para punan ang kawalan niya. Isang gabi, habang magkasama kami sa tabi ng dagat, tumingin siya sa akin nang may luha sa kanyang mga mata. Akala ko sasabihin niya na mahal niya ako. Akala ko sasabihin niya na ako na ang sagot sa lahat ng sakit niya. Pero ang sinabi niya ay ibang-iba. Pasensya ka na. Bulong niya, halos hindi ko marinig. Pero hindi kita kayang mahalin ng buo. Ikaw ang nagbigay sa akin ng dahilan para bumangon. Pero hindi ikaw ang dahilan kung bakit gusto kong manatili. Parang tumigil ang mundo ko. Ang dagat na tahimik kanina ay biglang naging maingay. Ang malamig na hangin ay parang naging mainit, nakakasunog. Hindi ko alam kung paano ako nakatayo, kung paano ako nakahinga. Ang mga salitang binitiwan niya ay parang mga punyal na paulit-ulit na tumatama sa puso ko. Pinatawad ko siya. Sabi niya, habang tumutulo ang luha niya. At ngayon, gusto kong bumalik sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo, pero alam kong hindi ito tama. Ginamit kita para makalimot, pero hindi kita dapat ginamit. Hindi ko na siya tiningnan. Hindi ko kinaya. Tumakbo ako palayo sa kanya. Palayo sa dagat. Palayo sa sakit. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero ang alam ko lang, kailangan kong lumayo. Ang bawat hakbang ko ay tila masakit, mabigat, pero kailangan kong ituloy. Kailangan kong hanapin ang sarili ko sa lugar kung saan hindi niya ako maabot. Pagdating ko sa bahay, hinubad ko ang lahat ng alaala niya. Ang mga litrato, ang mga regalong ibinigay niya, ang mga pangakong hindi niya tinupad. Ngunit habang ginagawa ko yon, may natuklasan ako sa ilalim ng unan ko. Isang maliit na papel na isinulat niya. Salamat sa lahat, hinding-hindi kita makakalimutan. Ngunit sa likod ng papel, may isang pangungusap na nagpaiyak sa akin ng tuluyan. Pero mahal ko pa rin siya. Sa kabila ng lahat, hindi ko pa rin siya kayang bitawan. Kahit pa alam kong bawat yakap, bawat ngiti, bawat paghawak ng kanyang kamay ay may kasamang kasinungalingan. Minsan, iniisip ko kung paano ako nakarating sa puntong ito, kung paano ko nagawang tanggapin ang papel na panakipbutas sa buhay niya. Pero wala akong sagot. Ang alam ko lang, mahal ko siya. At kahit masakit, handa akong magpanggap na sapat na ako para sa kanya. Isang gabi, habang nag-uusap kami sa harap ng maliit na mesa sa loob ng kanyang apartment, napansin ko ang bigat sa kanyang mga mata. Hindi siya tulad ng dati. Hindi siya masaya. Hindi siya buo. May kung anong pader sa pagitan namin at kahit paano ko pilit na sirain iyon, tila mas lalo lang siyang lumalayo. Anong problema? Tanong ko. Pilit na pinapalambot ang tinig para hindi niya maramdaman ang takot kong unti-unti na siyang nawawala sa akin. Umiling siya, ngunit halata sa ekspresyon niya na hindi totoo ang sagot. Wala. Pagod lang siguro. Pagod. Lagi na lang yun ang dahilan. Pero hindi ako tumigil. Nilakasan ko ang loob ko. Sigurado ka ba? Parang may iniisip ka. Hindi siya sumagot. Sa halip, tumingin siya sa bintana. Ang mga mata niya nakatingin sa kawalan. Parang may hinahanap siya. Isang bagay na wala sa akin. Doon ko naramdaman ang unang kirot sa dibdib ko. Hindi na ako ang mundo niya. At hindi niya kayang magpanggap na ako pa rin. Ano ba talaga ang nangyayari? Tanong ko ulit. Ngayon mas prangka, mas determinado. Ayoko nang maghulaan. Ayoko nang magpanggap na hindi ko nararamdaman ang unti-unti niyang paglayo. Tumitig siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang sakit sa likod ng kanyang mga mata. Sakit na hindi ko lubos na maunawaan. Hindi kita kayang mahalin ng buo. Sabi niya, bawat salita parang kutsilyong dumurog sa puso ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Pero gusto kong marinig mula sa kanya. Gusto kong marinig ang katotohanan
Kahit gaano kasakit, huminga siya ng malalim, tila nag-iipon ng lakas. Hindi ikaw ang dahilan kung bakit ako masaya. Hindi ikaw ang hinahanap ko. Pero sinubukan kong magpanggap. Tumigil siya saglit bago bumuga ng isang buntong hininga. Ginamit kita para makalimutan siya. Pakiramdam ko, bumagsak ang mundo ko. Ang bawat alaala namin, ang bawat sandaling pinaniniwalaan kong totoo, lahat pala yun kasinungalingan. Ginamit niya ako. Ginawa niya akong paraan para makaahon siya mula sa sakit na dulot ng ibang babae. Sa simula, patuloy niya, akala ko makakalimutan ko siya. Akala ko, sapat ka. Pero hindi ko kayang ipilit ang hindi ko nararamdaman. Tumulo ang luha niya, pero hindi ko alam kung para sa akin yon o para sa babaeng hindi niya makalimutan. Hindi ko alam kung paano ako nakapagsalita. Bakit mo ginawa ito sa akin? Bakit hindi mo sinabi sa simula? Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa akin. Ang mga mata niya puno ng pagsisisi. Pero para saan pa yon? Wala nang halaga ang mga paghingi niya ng tawad. Nawasak na niya ang tiwala ko. Nawasak na niya ako. Tumayo ako. Pilit na pinipigilan ng mga luha. Ayoko siyang makita akong mahina. Kahit pa lahat ng bahagi ng pagkatao ko, gustong sumigaw. Gustong magtanong kung bakit niya ako sinaktan. Pero hindi ko ginawa. Lumapit ako sa pintuan. Pero bago ako tuluyang lumabas, narinig ko siyang nagsalita. Pasensya na, sabi niya. Mahina ang boses. Hindi ko sinadya. Hindi ko gustong saktan ka. Tumigil ako. Pero hindi ako lumingon. Hindi ko kayang makita ang mukha niya. Hindi ko alam kung paano kita mapapatawad. Sabi ko, ang tinig ko nanginginig. Pero hindi rin kita kayang kalimutan. Kahit ginawa mo akong panakipbutas, lumabas ako ng apartment niya, ang mga luha bumagsak sa pisngi ko. Tila lahat ng emosyon ko, lahat ng sakit, sumabog sa sandaling iyon. Gusto kong sumigaw, gusto kong magalit, pero ang tanging nagawa ko lang ay ang umiyak. Ngunit pagdating ko sa kalsada, isang tawag ang natanggap ko mula sa isang hindi pamilyar na numero. Hindi ko alam kung bakit ko sinagot iyon, pero ginawa ko. At ang boses sa kabilang linya, isang babae, sinabi ang mga salitang nagpabago sa lahat. Siya ba ang kasama mo? Tanong niya, puno ng desperasyon. Siya ba ang dahilan kung bakit hindi na niya ako mahal? Nang bumalik siya sa buhay ko, parang bumalik ang lahat ng sakit na akala ko'y iniwan ko na sa nakaraan. Isang gabi, tumawag siya ng biglaan at sa pagitan ng mga hikbi, sinabi niyang hindi siya masaya. Ang tono ng boses niya, ang pagpuputol-putol ng mga salita, lahat ng iyon ay tila bumalik sa akin. Ang ugong ng damdaming hindi ko maipaliwanag, ang pangungulila, ang pag-asa. Sinabi niyang iniwan na siya ng babaeng mahal niya. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Pero higit na mas mabigat ang tanong na bumubulong sa isipan ko. Bakit ako? Hindi ko napigilang pumayag nang magmakaawa siyang magkita kami. Alam kong mali. Alam kong may bahagi sa akin na dapat tumanggi. Pero paano ko magagawa iyon? Siya ang kahinaan ko. Ang taong minahal ko ng higit pa sa sarili ko. Sa kabila ng lahat, may bahagi ng puso kong umaasa pa rin na baka sa pagkakataong ito, makita niya ako bilang higit pa sa panakipbutas. Nagkita kami sa isang maliit na kafe. Nakaupo siya sa isang sulok, mukhang gulo-gulo ang buhok, at may hawak na tasa ng kape na tila hindi naman niya iniinom. Nang makita niya ako, ngumiti siya ng bahagya, pero halata ang pagkabasag sa likod ng mga ngiti niya. Salamat sa pagpunta, sabi niya, habang hinawi ang bangs niya mula sa noo. Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang makita siyang ganito o ang katotohanang nandito ako para sa kanya kahit alam kong hindi niya ako minamahal. Habang nag-uusap kami, hindi ko mapigilang mapansin ang paraan ng paggalaw niya, ang pag-iwas niya sa tingin ko, ang paminsang pag-uungkat niya ng pangalan ng babaeng iniwan siya. Parang bawat salitang lumalabas sa bibig niya
ay isang paalala na hindi ako ang sagot sa sakit niya. Ako lang ang tao na handang makinig, ang tao na palaging nandyan. Alam mo ba kung gaano kasakit yung iniwan ka ng walang babala? Tanong niya, habang pinipisil ang tasa ng kape. Tumangulang ako, pero sa loob-loob ko, gusto kong sabihin, oo, alam ko. Ako nga ang taong iniwan mo ng walang babala, di ba? Pero hindi ko sinabi. Hindi ko kaya. Dahil sa kabila ng lahat, mahal ko pa rin siya. Ang pag-ibig ko sa kanya ay parang sugat na hindi maghilom. Paulit-ulit na bumabalik. Paulit-ulit na sumasakit. Pagkatapos naming mag-usap, naglakad kami palabas ng kafe. Malamig ang hangin at tahimik ang paligid. Naglakad siya sa tabi ko, pero parang ang layo-layo niya. Sa bawat hakbang namin, pakiramdam ko'y mas lumalayo siya sa akin. Hanggang sa huminto siya at biglang sinabi, "Salamat talaga. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka." Sa sandaling iyon, gusto kong sigawain ang lahat ng nararamdaman ko. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi ako ang taong kailangan niya kung ang hinahanap niya ay ang babaeng iniwan siya. Pero sa halip, ngumiti lang ako. Nandito lang ako, sagot ko, kahit ang katotohanan ay unti-unti na akong nadudurog sa loob. Sa sumunod na mga linggo, naging parte na ulit ako ng buhay niya. Tumatawag siya kapag malungkot, kapag lasing, kapag may kailangan siyang kausap. Lagi akong nandyan. Lagi akong handang makinig. Pero habang tumatagal, mas lalong lumalalim ang sugat ko. Parang ginagamit niya ang presensya ko para takpan ang kawalan ng babaeng mahal niya. At mas lalong lumilinaw sa akin na hindi niya kailanman makikita ang halaga ko bilang ako. Bilang isang taong handang magmahal sa kanya ng buo. Isang gabi, dumalaw siya sa apartment ko. May dala siyang isang bote ng alak at mukhang lasing na siya bago pa man pumasok. Umupo siya sa sofa ko at nagsimulang magkwento ng kung ano-ano. Tungkol sa trabaho, tungkol sa mga alaala nila ng babaeng iniwan siya. Para akong naging anino sa kwento niya. Naroon, pero hindi nakikita. Sa bawat salitang binibitawan niya, pakiramdam ko'y unti-unti akong nawawala. Hinding-hindi ko siya makakalimutan, sabi niya, habang tumatawa ng mapait. Paano ko siya makakalimutan kung siya ang lahat sa akin? Sa puntong yon, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tumayo ako mula sa kinauupuan ko at tumingin sa kanya ng diretsyo. "Paano naman ako?" tanong ko. Ang boses ko'y nanginginig. "Hindi mo ba nakikita na nandito ako para sa'yo? Na mahal kita? Na ginagawa ko ang lahat para maging masaya ka?" Tumigil siya. Tumingin siya sa akin. Pero wala akong mahanap na sagot sa mga mata niya. Sa halip, tumawa siya ng mahina. Parang hindi niya alam kung paano haharapin ang sinabi ko. "Alam ko," sagot niya. "Pero hindi kita mahal." Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang bawat salita niya ay parang punyal na tumarak sa puso ko. Tumalikod ako at pumasok sa kwarto ko, hindi ko na siya kinayang tingnan pa. Pero bago ko maisara ang pintuan, narinig ko ang sinabi niyang nagpagulo sa lahat. "Pero mahalaga ka sa akin. Hindi kita kayang mawala." Tumigil ako. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Ang malaman na hindi niya ako mahal. O ang katotohanang ginagamit lang niya ako para punan ang kawalan sa puso niya. Naramdaman ko ang bigat ng luha na bumagsak sa pisngi ko. At sa sandaling iyon, napagtanto ko ang isang bagay. Hindi ko na kayang maghintay. Hindi ko na kayang manatili. Tumayo ako sa harap ng pintuan. Ang kamay ko'y nakahawak sa doorknob. "Kung mahalaga ako sa'yo, bakit hindi mo ako kayang mahalin?" tanong ko. Pero hindi ko na hinintay ang sagot niya. Lumabas ako ng kwarto, kinuha ang bag ko at lumakad palabas ng apartment. Narinig ko ang tawag niya, ang pagtawag niya sa pangalan ko. Pero hindi ako tumigil, hindi ako lumingon. Pagbaba ko sa hagdan, naramdaman kong may kung anong nasa bag ko. Isang papel, isang sulat. Binuksan ko ito at nang mabasa ko ang laman, tumigil ang mundo ko.
Nang araw na yon, akala ko'y magbabago ang lahat. Pinili kong makipagkita sa kanya. Sa huling pagkakataon, ayon sa napag-usapan namin, ang puso ko'y mabigat. Parang may nakabaon na matalim na bagay na hindi ko maalis. Sa kabila ng sakit, umaasa pa rin ako. Hindi ko alam kung bakit, pero may bahagi ng puso ko na naniniwala. Baka sakaling maramdaman niya ang tunay kong halaga. Baka sakaling makita niya ako. Hindi lang bilang panakipbutas, kundi bilang taong tunay na nagmahal sa kanya. Nagkita kami sa paborito naming kainan, isang maliit na kafe sa gilid ng kalye. Umuulan ng bahagya at ang lamig ng panahon ay tumatagos sa balat ko. Sa labas ng bintana, ang patak ng ulan ay bumubuo ng mistulang kurtina. Ngunit sa loob, ang atmosfera'y tila mas mabigat kaysa sa panahon. Nakaupo siya sa parehong lugar na lagi naming inuupuan, sa sulok na malapit sa bintana. Nakangiti siya, pero halata sa mata niya ang pagod. Parang may bagay sa loob niya na hindi niya maamin, hindi niya kayang sabihin. Umupo ako sa harap niya at tinanggal ang suot kong jacket. Hindi ko alam kung paano sisimulan ng usapan, pero siya ang naunang nagsalita. "Salamat sa pagpunta," sabi niya. Ang boses niya ay palambing, pero may bahid ng lungkot. Tumango lang ako, hindi agad nakapagsalita. Ang dami kong gustong sabihin, pero parang may nakaharang sa lalamunan ko. "Alam kong nasaktan kita," patuloy niya. "At alam kong hindi ko nasuklian ang lahat ng binigay mo sa akin. Pero gusto ko lang ipakita kung gaano kita pinahahalagahan. Pinahahalagahan." Ang salitang iyon ay tumama sa akin ng malakas. Kung talagang pinahahalagahan niya ako, bakit ganon ang naramdaman ko sa lahat ng panahong magkasama kami? Bakit naramdaman kong ako lang ang nagmamahal ng totoo, samantalang siya'y tila naghahanap ng piraso ng ibang tao sa bawat yakap, bawat halik, bawat tingin? "Gusto kitang maging masaya," sabi niya at tumitig siya sa akin, "pero hindi kita kaya." Ang puso ko'y parang binasag sa harap niya. Hindi ko alam kung paano ko pa nakakayanan ang sakit. Ang dami kong tanong, pero tila wala akong lakas para isa-isahin ang mga yon. "Kaya mo bang sabihin ng diretsahan?" Tanong ko. Pilit na pinatatag ang boses ko. "Ano talaga ang ibig mong sabihin?" Tumitig siya sa mesa. Tila hindi makatingin ng diretso sa akin. Ang mga kamay niya ay nakapatong sa ibabaw ng kahoy, bahagyang nanginginig. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, sinabi niya ang mga salitang hindi ko inaasahan. "May mahal akong iba." Parang tumigil ang mundo ko. Ang bawat tunog ng ulan sa labas ay naging tahimik. Ang paligid ay parang nawala. At ang tanging naririnig ko ay ang pintig ng puso kong bumibilis, na parang paputok na sasabog anumang sandali. Hindi ko alam kung paano mag-react. Ang mga kamay ko sa ilalim ng mesa ay pinipilit kong pigilan na manginig. Ang mga mata ko'y tila gusto nang bumagsak ang luha, pero pinigilan ko. Hindi ko siya bibigyan ng pagkakataong makita akong ganito. Basag, wasak, durog. "Sino?" tanong ko. Mahina ang boses, halos pa whisper. "Siya," sagot niya. Hindi na nagpaligoy-ligoy. At sa sandaling yon, bumukas ang pinto ng kafe at pumasok ang isang babae. Siya. Ang taong iniiyakan niya nung una kaming magkakilala. Ang ex niya. Ang babaeng akala ko'y iniwan na niya para magbagong buhay. Pero ngayon, narito siya. Sa harapan namin. Maganda. Masayahin. Tila walang bahid ng sakit o pag-aalala. Tumayo siya mula sa upuan at biglang napagtanto ko ang lahat. Ang huling pagkikita namin ay hindi para sa aming dalawa. Hindi ito para sa closure. Ito ay para sa kanya. Para sa babae sa pinto. At ako ang paalam. Lumapit siya sa babae at nakita kong niyakap niya ito ng mahigpit, na para bang iyon ang yakap na matagal na niyang hinihintay. Ang sakit ay parang pako na paulit-ulit na itinatama sa puso ko. Gusto kong tumayo, gusto kong umalis, gusto kong magsalita. Pero hindi ko magawa.
Nanatili akong nakaupo, nanatili akong nakatingin. Ako ang panakipbutas at ngayon wala na akong silbi. Nang lumingon siya sa akin, nakita ko ang ekspresyon niya. Hindi ito galak, hindi rin ito awa. Ito ay kalungkutan. Parang alam niyang sinaktan niya ako, pero hindi niya magawang mag-sorry sa paraang makakabawas sa sakit. Salamat, sabi niya, bago siya tuluyang lumabas ng kafe kasama ang babae. Iniwan nila ako roon, nag-iisa. Ang mga patak ng ulan sa bintana ay nagmistulang kasabay ng mga luhang pinipilit kong pigilan. Pero sa huli, bumigay din ako. Ang bawat patak ay parang dagat ng emosyon na hindi ko kayang pigilan. Ako ang nagmahal, ako ang nagbigay, ako ang nagtiwala. Pero wala pala akong karapatan, hindi pala ako ang pipiliin. Tumayo ako at iniwan ang mesa. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero habang naglalakad ako sa ilalim ng ulan, may naisip ako. Ang sakit na nararamdaman ko, ang sugat na iniwan niya sa puso ko, hindi ito mawawala ng mabilis. Pero isang araw, gagaling din ako. At sa araw na yon, sisiguraduhin kong hindi na ako magiging panakipbutas. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi ko akalaing magiging ganito ang kwento namin. Sa loob ng ilang buwan, pinilit kong paniwalaan na ako ang dahilan ng kanyang mga ngiti, na ako ang sagot sa kanyang mga tanong, na ako ang bagong simula sa buhay niya. Pinilit kong maging sapat. Pero sa gabing yon, sa pinakamasakit na paraan, napagtanto kong mali ako. Nagsimula ang gabi na parang isang normal na pagkikita namin. Tumawag siya sa akin. Sinabing gusto niyang mag-usap. Tuwang-tuwa ako. Iniisip na baka sa wakas, meron siyang sasabihin tungkol sa nararamdaman niya. Baka sa wakas, aaminin niyang mahal niya rin ako. Kaya naman, hindi ko na pinatagal. Nagmadali akong magbihis, pinili ang paborito kong damit na alam kong gusto niya, at nagpunta sa lugar na sinabi niya. Nasa isang maliit na coffee shop kami. Tahimik, halos walang tao. Nakaupo siya sa isang sulok, mukhang balisa. Nang makita niya ako, ngumiti siya. Pero hindi iyon ang ngiti na kilala ko. May bigat sa likod ng mga mata niya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang kinabahan ako. May kung anong hindi tama. Umupo ako sa harap niya at hinintay ang mga salitang lalabas sa bibig niya. Hindi siya agad nagsalita. Tumitig lang siya sa tasa ng kape sa harap niya. Hawak yon, na parang hinahanap sa loob ang lakas para magsimula. Salamat sa pagpunta, sabi niya sa wakas, halos bulong. Tumangulang ako habang pinipilit ang sarili kong ngumiti. Pero sa loob, bumibigat ang pakiramdam ko. May kailangan akong sabihin sa'yo, dagdag niya. Sabay tingin sa akin. Ramdam ko ang tensyon, ang lamig na unti-unting bumabalot sa paligid namin. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may paparating na bagyo. Alam kong naging komplikado ang lahat. Huminto siya saglit, parang nag-iingat sa bawat salitang gagamitin, pero gusto kong maging totoo sa'yo. Napakunot ang noo ko. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko. Kahit na sa loob-loob ko parang alam ko na ang sagot. Ayaw ko lang itong tanggapin. Huminga siya ng malalim. At sa wakas, sinabi niya ang mga salitang bumura sa lahat ng ilusyon ko. Ginamit kita para makalimutan siya. Akala ko, handa ako sa kahit anong sasabihin niya, pero hindi. Hindi ako handa sa sakit na dulot ng mga salitang yon. Parang may pumunit sa puso ko at ang bawat parte nito ay biglang bumagsak sa harapan ko. Nakatitig lang ako sa kanya, hindi makapagsalita. Ang mundo ko, na akala ko'y buo, biglang gumuho. Paumanhin, sabi niya habang nakatingin siya sa akin. Pero alam kong hindi sapat ang salitang yon. Hindi ko sinasadya, hindi ko plano na saktan ka, pero hindi ko maitatanggi na mahal ko pa rin siya. At nagkamali ako sa pag-iisip na kaya kitang mahalin ng buo. Ginamit kita para makalimutan siya, pero hindi ko nagawa. Hindi ko siya makalimutan. Gusto kong magsalita, gusto kong sumigaw. Pero parang naubos ang lakas ko. Ang bawat salita niya ay parang laso na
unti-unting kumakalat sa sistema ko. Sa lahat ng oras na magkasama kami, sa lahat ng mga tawanan, sa lahat ng mga gabi na akala ko'y kami lang ang nasa mundo, lahat pala iyon ay kasinungalingan. Ginamit niya ako. Ginawa niya akong panakipbutas. Alam kong mali ako, patuloy niya. Alam kong hindi ko dapat ginawa ito, pero gusto kong malaman mo na hindi kita sinaktan ng sadya. Hindi kita nilapitan para lang lokohin. Naging masaya ako sa'yo, pero hindi ko maitatanggi na sa likod ng lahat, siya pa rin ang nasa isip ko. Tumulo ang luha ko, kahit napilit kong pigilan. Hindi ko kayang marinig ang mga salitang yon. Hindi ko kayang tanggapin ang katotohanan na sa lahat ng ibinigay ko, hindi pa rin yun naging sapat. Ako ang naging lunas sa kanyang sakit, pero hindi niya nakita ang halaga ko. Ako ang naging daan para gumaan ang pakiramdam niya, pero hindi niya ako pinili. Ako ang naging pansamantala, habang siya ang nanatili sa puso niya. Bakit mo ginawa sa akin ito? Tanong ko, sa wakas. Ang boses ko'y nanginginig, ang kamay ko'y malamig, ang puso ko'y basag. Bakit mo ako ginamit? Hindi ba ako naging mabuti sa'yo? Hindi ba sapat ang pagmamahal ko? Hindi siya agad sumagot. Sapat ka, sabi niya. Pero alam kong kasinungalingan yon. Kung talagang sapat ako, bakit hindi niya ako minahal? Kung talagang sapat ako, bakit nasa puso niya ang ibang babae? Tumayo ako. Kahit na pakiramdam ko'y wala na akong lakas. Hindi ko kayang manatili pa sa harap niya. Hindi ko kayang marinig pa ang mga paliwanag niya, ang mga kasinungalingan, at mga dahilan. Hindi mo ako kailanman karapat-dapat. Sabi ko, ang boses ko'y puno ng sakit. Hindi mo kailanman nakita ang halaga ko. Pinili mo siyang magdulot ng sakit sa'yo. Habang ako, na nandito para mahalin ka, ay ginawa mong panakipbutas. Naglakad ako palabas ng coffee shop, ang mga mata ko'y namamaga, ang puso ko'y durog. Pero bago ako tuluyang makalayo, narinig ko ang boses niya. Paumanhin. Isa na namang salitang walang halaga. Hindi ko na siya nilingon. Alam kong hindi na ito mababago. Alam kong hindi na ako kailanman magiging sapat para sa kanya. Habang naglalakad ako sa madilim na kalsada, iniisip ko kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon. Bakit ko hinayaang mahalin ang isang taong hindi kailanman kayang mahalin ako? Pero sa kabila ng lahat, alam ko na isang araw, matatanggap ko ang katotohanan. Isang araw, makakabangon ako mula sa sakit na ito. At isang araw, hindi na ako magiging panakipbutas ng kahit sino. Pagdating ko sa bahay, tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nakikita ko ay basag, pero hindi talunan. Sa likod ng luha at sakit, naroon ang lakas na alam kong muling babangon. Pero bago ko tuluyang isara ang ilaw, may dumating na mensahe sa telepono ko. Isang pangalan ang nakita ko. Hindi siya. Ang pangalan ng babaeng iniwan niya. May kailangan kang malaman.